50,000 pesos ang presyo sa ulo ng isang tao. Ito ang partikular na gantimpala para sa pagligpit sa isang babae, pagpasok sa kanya sa loob ng isang drum, pagbuhos dito ng semento, paglalagay nito sa loob ng isang steel case at pagkatapos ay pagtapon nito sa dagat para masiguradong walang makakahanap sa kanya. Yun ay hanggang sa may humarap 2 taon pagkatapos. Umamin sa krimen at isiniwalat kung saan eksaktong matatagpuan ang katawan ng nawawalang babae. Inamin din itong ang asawa mismo ng nasabing babae at ang mayaman at makapangyarihan nitong pamilya ang nag-orkestra ng krimen. Lahat ay dahil sa labanan sa kustudiya. Ito ang kalunos-lunos na kwento ni Ruby Rose Barameta. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po kina Yuan James Masdal from Sharjah, UAE, kay Maya Kino from Saudi Arabia, kay Christy Genevieve Montesido from Visayas, Negros Occidental, City of Smile, at kay Amir A. Flores at sa lahat po ng nanonood, subscriber at hindi subscribers. Salamat po sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng kwento, June 10, 2009, isang malaking bakal na kahon ang inihaon mula sa dagat sa Navotas City. Dinala ang mga pulis sa lokasyong ito ng saksi na lumapit para ipagtapat na isang nawawalang babae ang itinapon doon. Bahagi siya ng grupong tumapos sa nasabing babae. Ang dating beauty queen at actress na si Rochelle Barameda ay nagsimulang maniwala sa konsepto ng perpektong krimen. Ito ay sa 2 taon na mula nang mawala ang kanyang kapatid na si Ruby Rose Barameda. Iba't ibang otoridad ang nanguna sa mga pagsisiyasat. Lahat ay tila itinuturo ang pareho mga suspitsado. Gayunpaman, walang matibay na mga leads. Iyon ay hanggang sa sumuko sa mga pulis si Manuel Montero at dinala sila sa mismong katawan ni Ruby na nakasemento sa loob ng drum na itinapon ilang kilometro mula sa dalampasigan. Opisyal na tinuldukan ng pagkakahanap na to ang 2 taong paghahanap ng kanyang pamilya. Pero laking gulat ng pamilyang Barameda nang makita ang malupit na sinapit ni Ruby. Pinahirapan muna ito bago tuluyang tinapos. Nakatali at nakaposa sa ang kanyang mga kamay at paa. Isang lubid ang nakapulupot sa kanyang leeg at ang kanyang buong mukha ay natatakpan ng tape. Meron ding mga pasa sa kanyang buong katawan at sinakal hanggang sa bawian ng buhay. Sa crime lab kung saan binuksan ng steel case, kinilala ni Rochelle ang kanyang kapatid na si Ruby sa pamamagitan ng kanyang damit, khaki slacks, striped shirt, bra at maging ang kanyang hikaw. Sa resulta ng forensic analysis, tumugma sa mga record ng DNA at dental ni Ruby ang biktima. Sinabi ni Montero na wala na itong buhay nang inilagay nila sa drum at binuhusan ng semento. Nagawa niyang matukoy ang eksaktong lokasyon ng katawan na siyang nagpatibay ng kredibilidad sa kanyang pag-amin. Dinagdag niya ring siya ang nagbuhos ng semento sa drum at nag-welding ng steel case. Ibinunyag ni Montero ang mga sangkot umano sa pagtapos kay Ruby. Isang kaso ang isinampa laban sa mga suspitsado. Sa mga utak na sina Manuel Jimenez II na biyanan ni Ruby, ang kapatid nitong si Lope Jimenez at 5 iba pa. Naghinala ang pamilya Barameda na ang asawa ni Ruby na si Emmanuel Jimenez III na karaniwang kilala sa tawag na third ay may kinalaman sa pagtapos kay Ruby at nagsampa ng kaso ng parricide laban sa kanya. Itinanggi ng asawa ni Ruby ang anumang pagkakasangkot. Gayunpaman, ikinatwiran ng abogado ng pamilya Barameda na imposibleng hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Sangkot ang kanyang ama, ang kanyang tito, ang kanyang bodyguard, ang kanyang driver, at lahat ng kanyang nasa inner circle. Kaya't parang hindi naman umano kapani-paniwalang wala siyang alam. 2 taon na ang nakalipas simula nang mawala ang kanyang asawang si Ruby. Gayunpaman, wala siyang ginawa para mahanap ang asawa. Dagdag pa ni Rochelle, walang kaaway ang kanilang pamilya at namuhay lang sila ng simple. Alam niyang maraming naiinggit na nagpakasal si Ruby sa isang mayamang tao. Pero ngayon hinihiling niyang sana hindi na lang nagpakasal ang kanyang kapatid sa gayong halimaw. Isang pamilyang may kakayahan sa ganitong hindi makataong aksyon. Ngunit itinanggi ng pamilyang Jimenez ang lahat ng mga paratang. Handa silang lumaban para mapawalang sala ang lahat ng mga kasong isinampa laban sa kanila at linisin ang kanilang pangalan sa kabila ng napakaraming ebidensya. Kaya tingnan po natin kung ano ang nangyari kay Ruby. Bandang 9:00 ng umaga noong March 14, 2007, balisa at nag-aalala ang 27 years old na si Ruby
sa kanyang tahanan sa Moonwalk Village sa Las Piñas City. Noong umagang yon, nakatanggap siya ng utos ng korte na nagpawalang bisa sa kanyang mosyon para sa isang pansamantalang utos ng proteksyon sa pakikipaglaban niya sa kustudiya sa kanyang asawa. Ibinigay ng korte ang buong kustudiya ng kanilang 2 anak na mga babae sa kanyang asawa na labis na ikinaalarma ni Ruby, lalo na't na-dismiss rin ang kanyang reklamo tungkol sa pisikal na pananakit sa kanya ng kanyang asawa. Sa unang bahagi ng taong yun, nagpasya sila ni Third na maghiwalay na ng landas dahil sa hindi mapagkakasundo ang pagkakaiba. Matapos ang paghihiwalay, nagsampa si Ruby ng pansamantalang pangangalaga sa kanilang mga anak na mga nasa 7 taong gulang at 3 buwang gulang pa lang nung mga panahong yun. Sa kasamaang palad para kay Ruby, pinaboran ng korte si Third para sa buong kustudiya ng mga bata na siyang dahilan para maghain siya ng temporary protection order para makita ang kanyang mga anak sa kabila ng kawalan ng kustudiya. Sa Pilipinas, walang batang wala pang 7 taong gulang ang mahihiwalay sa kanilang ina, maliban kung makakahanap ang hukuman nang mapanghikayat ang mga dahilan upang ipag-utos kung hindi man. At pinapasuso pa ni Ruby ang kanyang bunso nang mawalay sa kanya ang kanyang mga anak. Ayon kay Rochelle, tumawag si Ruby sa kanyang abogado matapos matanggap ang utos ng korte at pagkatapos nun ay pumunta sa bangko. Bandang 2:00 ng hapon, pinuntahan ni Ruby ang kanyang mga anak sa family house ng kanyang asawa sa BF Home sa Parañaque City. 4:00 ng hapon, nakatanggap ng tawag si Rochelle mula sa kaibigan ni Ruby. Nagtatanong kung nasaan ito, hindi kasi sumasagot ng mga tawag si Ruby. Kaya't sinubukan niyang tawagan ng kapatid pero walang sumasagot. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang kasambahay na tawagan ang bahay ng mga Jimenez para kumpirmahin kung naandun pa si Ruby. Sinagot naman ang ama ni Third na si Attorney Jimenez II nagtawag at sinabing wala dun si Ruby. Sinubukan ni Rochelle na tawagan si Third pero hindi rin ito sumasagot. Hindi nakauwi si Ruby nung araw na yon at wala nang naging balita sa kanya mula noon. Iniulat ni Rochelle ang pagkawala ni Ruby sa himpilan ng pulisya. Alam na kung may nangyari sa kanyang kapatid, ang labanan sa kustudiya ang malamang na dahilan. Iginiit ng pamilya Barameda na hindi maaaring nagkataon lamang na nawala si Ruby 2 araw bago ang nakatakdang pagdinig sa kanyang motion of reconsideration hingil sa desisyon ng korte na nagbibigay ng custodial rights sa kanyang asawa. Isa pa, kailangan niyang tumayo para sa cross-examination. Ayon kay Rochelle, nanirahan si Ruby sa pamilya ng kanyang asawa sa loob ng 7 taon at trinato sila ng maayos. Ang mga Jimenez ay isang mayamang pamilya. Ang ama ni Third na si Attorney Manuel Jimenez II ay nagmamay-ari ng ilang negosyo, kabilang ang fishing and agricultural companies, mga sakahan, at ilang mga gas stations. Si Lope naman na tiyuhin ni Third na isang fish magnate ay nagmamay-ari ng Buena Suerte Jimenez Fishing and Trading Incorporated o BSG sa Malabon, kung saan nangyari ang krimen. Sa kabila ng mga paratang na ang pamilya Jimenez ang may pananagutan sa pagtapos kay Ruby, nais ng pamilyang Barameda na makasama muli ng kanyang mga anak ang kanilang ina sa lamay nito bago ito ilibing. Pero hindi ito nangyari. Hindi kailanman dumalo ang mga anak ni Ruby. Sinabi ng kanyang panganay na 9 years old na nung panahon yon na kahit nangungulila siya sa kanyang ina, masaya na siya sa buhay niya ngayon at mas pipiliin na lang umano nitong pagtuunan ng panahon ang kanyang pag-aaral. July 2009, nagsalita si Third Jimenez tungkol sa mga paratang laban sa kanyang pamilya sa isang panayam. Ayon sa kanya, minsan daw siyang niloko ni Ruby at pagkatapos nun muli na naman siya nitong pinagtaksilan. Nakita umano ng kanilang panganay na nakikipaghawakan ng kamay si Ruby sa ibang lalaki. Binanggit niyang pinatawad niya ang pagtataksil sa kanya ni Ruby at piniling baliwalain na lang ito, pero bihira na lang silang mag-usap. Naghihinala din sina Third na hindi talaga katawan ni Ruby ang natagpuan yon. Iginigiit nila ng kanyang ama na malakas ang kanilang paniniwala na buhay pa si Ruby at umalis lang ng bansa. Sinalungat naman ni Rochelle ang mga pahayag na to. Bagaman kinumpirma niyang nagtaksil nga si Ruby sa kanyang asawa, hindi ito ang dahilan kung bakit siya umalis. Paliwanag ni Rochelle, nang hiram siya ng isang paris ng hikaw kay Ruby na hinahanap ni Third.
Nang hindi kaagad to maibigay sa kanya ni Ruby dahil nasa kanya pa nga ang hikaw, paulit-ulit na inihampas ni Third ang ulo ni Ruby sa isang cabinet at nakita ito ng kanilang panganay. Nagtataka si Rochelle kung bakit marahas niyang sinaktan si Ruby, gayong marami naman silang driver na maaaring utusan na kunin sa kanya ang mga hikaw. Dahil dito natakot si Ruby sa marahas na ugali ng kanyang asawa, kaya naman nagsampa to ng reklamo ng pisikal na pananakit laban sa kanya. Sa kasamaang palad tulad ng lahat ng mga kaso laban kay Third sa ngayon, wala ring nangyari sa mga to. Ayon sa inisyal na testimonya ni Montero, mismo si Atty. Manuel Jimenez II ang nag-utos sa kanya sa conference room ng BSG dahil nais nitong matiyak na magiging malinis ang trabaho at walang maiiwang kahit anong bakas ng krimen. Si Eric Fernandez na driver na Lope, Leonard Spike Descalzo na bodyguard ni Third at si Robert Obet Ponce na isang empleyado ng BSG ang itinalagang dumukot kay Ruby mula sa bahay ng mga Jimenez. Nakapwesto si Montero sa compound ng BSG naghihintay ng utos ni Lope. Dumating si Ruby sa compound, sakay ng puting van kasama sina Fernandez at Descalzo, habang ang kanyang sasakyan naman ay minamaneho ni Ponce na nakasunod sa likuran. Dinusalan si Ruby, nakaposa sa mga kamay at nakatali ang mga paa. Kasunod ng utos, sinakal ni Spike si Ruby hanggang sa malagutan ng hininga gamit ang isang lupit. Pagkatapos, inilipat ang kanyang katawan sa isang drum sa loob ng isang steel case. Inihanda ni Ponce ang simento at ibinuhos sa wala ng buhay na katawan ni Ruby, habang si Montero ang naghinang sa takip. Kinabukasan, isinakay nila ang steel case sa isang truck, papunta sa fishport sa Navotas. Inilipat ito sa isang tugboat at itinapon sa laot. Pagkatapos, bumalik sila sa compound ng BSG para sa final meeting nila kay Lope, na nagbigay sa kanila ng tig 50,000 pesos at inutusan silang maglaylo na muna hanggang sa susunod na abeso. Narinig din ni Montero si Descalzo habang nakikipag-usap sa telepono na nagsasabing, "Sir, tapos na, nalutas na yung problema niyo, itinapon na namin siya, sir." Nang tanungin ni Montero kung sino ang nasa kabilang linya, ang sagot ni Spike si Sir Third. Sabi bibigyan si Spike ng bonus. Nagsagawa ng paunang pagsisiyasat na nagresulta sa pagbasura ng reklamo laban sa partisipasyon ni Third sa krimen. Sabi nila sabi-sabi lang umano ang pahayag ni Montero at walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Naghain naman ang kampo ng Barrameda ng motion for reconsideration. Nangangatwiran na kung napatunayan na ang probable cause laban kina Lope at Atty. Jimenez II, bakit hindi nila kasuhan si Third? Lamang para sa kanya ang pagtapos sa kanyang asawa. Walang sino man ang nakikinabang sa pagkawala ni Ruby kundi siya. Ayon kay Lope, nagdudulot si Ruby ng kahihiyan sa pamilya sa pagkikipaglaban sa kustudiya sa mga bata at kailangang harapin. May nakita rin si Rochelle na sulat mula kay Third nang halukayin niya ang mga gamit ni Ruby. Sinabi niya sa kanyang asawa 1 taon bago ito mawala na gusto niyang maghiwalay na sila. Ispekulasyon ni Rochelle kaya pala hindi nagdiwang ng Pasko at bagong taon ng 2006 si Third kasama si Ruby at ang mga bata dahil may iba na pala tong babae. Hinala naman ng tatay ni Ruby na maaaring nalaman ng kanyang anak ang mga illegal na negosyo ng pamilya Jimenez at sa palagay niya maaaring sinabi ni Ruby sa pamilya na ilalahad niya ang mga to kung hindi nila ibabalik sa kanya ang mga bata. Sinabi ni Rochelle na naging masunurin si Ruby sa mga Jimenez hanggang nung sinaktan siya ni Third. Ito ang unang pagkakataong lumaban siya na may pansamantalang utos ng proteksyon at isang habeas corpus para sa kustudiya ng kanyang mga anak. Sinabi din ni Rochelle na nangyari ang krimen sa lugar na sakop ng mga Jimenez. Balwarte nila ang Malabon at Navotas at hindi maitatanggi ang lokasyon ng katawan. Alam na alam ng kanang kamay ng kumpanya na si Montero kung saan hahanapin ang katawan, gumuhit pa nga ito ng mapa. Pero nakipagtalo ang mga Jimenez na malamang pakanalang ito ng kanilang mga kaaway sa negosyo na naglalayong madungisan ang kanilang mga pangalan. Nakakuha din ng atraksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kasong parasite na isinampalabang kay Third na nakahanap ng probable cause. Itinanggi naman ng kanyang amang si Atty. Jimenez II ang mga akusasyon laban sa kanya nang maglabas ng warrant of arrest. Sumuko siya sa mga pulis pero hindi nagtagal ay ipinasok ang kanyang sarili sa ospital. Sinasabing hindi siya maaaring ilipat kahit saan
dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Makalipas ang ilang buwan, kumalat ang mga ulat na komportable siyang namumuhay sa nasabing ospital. Itinanggi din ni Lope Jimenez ang anumang pagkakasangkot. Aniya, hindi niya personal na kilala si Ruby dahil hindi na sila nag-uusap ng kanyang kapatid at pamangkin simula pa noong October 2005. Nanatili silang pinaghahanap kasama ng kanyang driver na si Eric Fernandez. Naaresto naman si Robert Ponce noong November 2012 pagkatapos ng 2 taong pagtatago sa lalawigan ng Isabela. Inamin niya ring bahagi siya sa grupo na nagligpit kay Ruby, pero idiniin na wala siyang kinalaman sa mismong pagtapos. Tumulong lang umano siya sa iba sa paglalagay ng katawan sa loob ng drum at pagbuhos dito ng semento. Nakakatanggap din umano siya ng buwan ng allowance mula sa pamilya Jimenez para magtago. Sa isang panayam, sinabi ni Rochelle na pinapatawad niya ang suspitsadong naging state witness na si Montero. Sa halip na makaramdam ng galit, niyakap niya to at nagpasalamat sa pagbabalik nito kay Ruby sa pamilya. Sinabi niyang humingi sa kanila ng kapatawaran si Montero at nagpakita ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Ang tagal niya bago lumapit dahil hindi niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Napaka-maimpluwensya ng pamilya Jimenez at hindi niya alam kung paano maaabot ang mga barameda nang hindi dumadaan mula sa mga pulisya at sa ibang otoridad na nasa ilalim ng mga Jimenez. Natatakot siya para sa kanyang buhay at pati na rin sa kanyang pamilya. Sa kabila ng panganib, lumapit pa rin siya. Nagbibigay ng pag-asa sa pamilyang nagdadalamhati. At iyon ang dahilan kung bakit nagulat ang mga barameda noong February 2013 nang malaman nilang binawi ni Montero ang kanyang testimonya at makalipas ang 1 buwan nawala na si Montero. Makikita sa kuha ng CCTV ang pag-alis ni Montero nang walang sinumang pulis ang pumigil sa kanya. Wala silang ginawa kay Montero bilang pangunahing saksi sa isang napaka-kontrobersyal na kaso na umalis sa kanilang kustodiya. Iniisip ni Rochelle na binayaran ng mga pulis para pabayaan ang isang napakahalagang tao para sa kaso na umalis ng ganun na lang. Nadurog ang pag-asa ng pamilya Barameda. Nasa dulo na sila pero nawawala ang mahalagang bahagi ng kaso. Ngayon hindi na sila naniniwala na posible pang isulong ang kaso pero umaasa para sa mga opisyal ng pulisya na sagutin ang kanilang pagkukulang at pagkakasala. Binawi rin ni Montero ang kanyang testimonya sa isang sulat kamay na pahayag na inihain sa korte makalipas ang ilang linggo sa pagtakas mula sa witness protection. Isinulat niya na ang kanyang mga akusasyon laban sa mga suspitsado ay kasinungalingan at gawa-gawa lamang at sinabing inutusan lang umano siya ng isang tao para magsumiti ng kanyang affidavit na idinawit ang 5 akusado. Inalis na rin ng korte ang mga testimonya ni Montero mula sa mga record dahil hindi nito natapos ang kanyang direct at cross-examination. Hindi sumipot si Montero sa korte para tapusin ang kanyang testimonya. Bilang resulta, ang lahat ng iba pang ebidensya mula sa still case ay tinanggal mula sa mga exhibit dahil hindi na ito makukumpirma ni Montero. At dahil dito, pinayagan ni Judge Lareda ng Malabon Court sina Attorney Jimenez II, Descalzo at Ponce na magpiyansa. Kung wala ang testimonya ni Montero, nakita ng Korte ng Malabon na walang sapat na ebidensya para ipagpatuloy ang paglilitis sa pagtapos ng tao. August 15, 2015, na-dismiss ang kaso. Nawasak ang pamilya Barameda. Magsisimula silang muli pagkatapos na madismiss ang kaso kahit na hindi isinailalim sa arraignment sa 3rd o nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Tinutulan ng pamilya Barameda ang pagbasura sa kaso ng parricide. Inaakusahan ng hukom ng pagiging bias na pabor sa akusado. Ipinunto ng pamilya ni Ruby ng pagkakakita ng Justice Department ng probable cause ng isinampang kaso ng parricide laban kay 3rd ay pinagtibay ng tanggapan ng Pangulo, ng Korte ng mga Apela at ng Korte Suprema. Kaya't nangangatwiran silang hindi pinansin ng hukom ang 4 na ahensya ng gobyerno sa paglabas ng kanyang desisyon. Binanggit din ni Rochelle na kamakailan lang itinalaga ang nasabing hukom bilang acting presiding judge, ngunit mabilis lang tong nagpasyang i-dismiss sa mga kaso laban sa mga Jimenez at ng iba pa. Sa kabila ng pagkawala ni Montero sa kustodiya ng pulisya, nananatiling umaasa ang ama ni Ruby na darating pa rin si Montero. Sabi niyang hindi sila sigurado kung nakatakas o sadyang pinatakas si Montero, pero umaasa pa rin silang makukonsensya to at gagawin ng tama.
Ang kaso ay ibinigay sa isang bagong hukom na si Judge Lucena ng Malabon Regional Trial Court na tumanggi sa mosyon para sa muling pagsasaalang-alang ng prosekusyon para baliktarin ang desisyon ni Judge Lareta. Inulit ni Judge Lucena ang desisyon ni Judge Lareta na ang korte ay hindi maaaring umasa lang sa sinumpaang salaysay ng dating testigong si Montero na nag-uugnay sa mga Jimenez sa pagtapos sa buhay ni Ruby Rose Parameta. Binigyan niya rin sina Lope Jimenez at Eric Fernandez ng mosyon para kanselahin ang kanilang mga arrest warrant. Epektibong ibinasura nito ang mga kaso ng pagtapos ng tao laban sa kanila. Kalaunan napawalang sala ang lahat ng mga akusado. Pinanatili ng pamilya Jimenez ang kanilang kawalang kasalanan. Iginiit na wala silang kinalaman sa pagtapos kay Ruby. Humingi pa sila ng apology mula sa publiko dahil sa mga akusasyong nakasira sa pangalan ng kanilang pamilya. Sa kanilang paghahanap sa hustisya na tila napakailap, ang pamilya Barameda ay nangakong hindi susuko. Gagawin nila ang lahat para ipaglaban si Ruby Rose. Ang hiling lang nila ay nasanay hindi makalimutan ng publiko ang kanyang kwento. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin ng pamilya Barameda ang pagbabalik ng Montero, yun ay kung buhay pa to. Sa kabila ng lahat ng sakit sa puso at walang katapusang legal na laban, hindi binatawan ng pamilya Barameda ang kanilang laban para sa hustisya para kay Ruby Rose. Ang kanilang lakas ay nagpapakita kung gaano siya nila kamahal at kung gaano sila kadeterminadong makitang magbabayad ang mga responsable. Ang aming taus-pusong pakikiramay ay para sa mga Barameda. Napakaraming sakit at kawalan ang kanilang pinagdaanan. Umaasa po kaming sa huli ay mabibigyan sila ng hustisya na magdadala ng kaunting kapayapaan sa alaala ni Ruby Rose at sa kanyang pamilya. Ito lang po para sa araw na to, hanggang sa susunod na episode. Pagpalain po tayo ng may kapal. Napakadelikado na po ng panahon ngayon, mag-ingat po tayong lahat.